Good morning, everyone. Welcome to Philo Talks, where we share philosophy insights about some scenarios. I'm your host, Kenneth Alrumandaban, and today we have our special guest. Please introduce yourself, guys. Ako si Eugene Mabansag, estudyante ng Polytechnic University of the Philippines at enthusiast ng Sociology at Anthropology. And ako naman si Nicolas Esting, PUP student and enthusiast ng Eastern and Filipino values. I am Josiah Calderon. I am a PUP student and I am psychology enthusiast. So, today, meron tayong pag-uusapan. Familiar ba kayo kay Sigmund Freud? Yes, very familiar, friend. Nagtanong ako sa ating social media page to give us some scenarios from the viewers about their worst moment in their college life. And we will share our insights. I-relate natin siya sa philosophy ni Sigmund Freud. Ready na ba kayo, guys? Ready? So, let's start. Galing kay James XD, haha, 2X. Finals ko po sa Chem. And wala akong review. Dahil napagod ako kakagala. Nung araw ng exam, napilitan po akong mandaya para makapasa. Pagtapos ko po gawin yon, pag-uwi ko po ay nakaramdam ako ng guilt at konsensya dahil napagtanto ko na masama yung ginawa ko. Hanggang ngayon ay hindi ko siya makalimutan. Pakiramdam ko ay nabababaan na ako sa sarili ko dahil sa nagawa ko. Ha ha ha, yun lang po, share ko lang. Anong insight nyo dun, guys? From a sociologist's perspective, so sa society, napilitan tayo lahat na mag-perform well. Like lahat na expected mag-perform well at your best always, all the time. Ngayon, si viewer dito, napilitan mag-perform at his very best even though he cannot. So, napilitan siya mag-cheat. So, yun yung pagkakaintindi nyo doon. From Freud's philosophy, yung aspects of the man, ang pinairan dito ang kanyang id. Ang id, sabihin niya, desire. Ang desire niya dito ay makapasa at maganda ang tingin sa kanya ng society. So, yun ang pinairan ng ating viewer dito. I guess, masasabi mo rin the same from an anthropological perspective. Pag pinilit mo ang tao na sa isang sitwasyon na hindi niya gusto or nahihirapan siya, hahanap ng paraan yan para makalutas or makahanap siya ng solusyon sa problema niya. So, si viewer nga dito, nag-cheat sa exam niya kasi yun lang nakikita niyang solusyon. Alangan naman, ipagsak na lang yan, di ba? Tapos, siguro may iba siyang iniintindi. Tapos, di pa siya makakapasa sa exam na to. Siguro, delikado na rin grades niya. So, yun nga, napilitan siya mag-cheat. Sa tingin mo, paano niya malalagpasan yung konsensya na hinahabol-habol pa rin siya? Sa tingin ko, di mo na malalagpasan yun, syempre. Pero ang kaya mo lang gawin doon, mag-move on, nangyari na yung nangyari. Siguro, dito pasok din yung kay Freud, yung konsepto ng conscious. Ang conscious ay yung experience natin na nakatatak talaga sa atin, yung madali natin matandaan. Example, yung paghinga, pagkain, syempre, nasa conscious na natin yan. Madali na yan. Nasa conscious mo na wag mangdaya. Kasi nagigilty ka, nabababaan ka sa sarili mo. So, ano ng conscious mo, sabihin yan, magtumandaya. Next na ng exam. So, yun lang masabi. Tama. Sir Josiah? So, parang katanong lang din siya ng sa psychologically speaking, parang lang din siyang anthropology. So, based kay Sigmund Freud, na sa philosophy niya na super ego. So, let's illustrate that kung yung id, kung naalala niya sa mga palabas, I mean, may demonyo na nag-whisper. Tapos may angel dito, yung maliit. So, isipin natin yung demonyo as yung id, which is our desire. Desire, yes. So, sa scenario niya, yung desire niya is to pass. So, gagawin niya lahat, kahit masama, para makamasa lang. So, ang ginawa niya, nag-cheat. Ay, yun id. So, yung sa, yung angel na whisper, we call that super ego. Yes. Okay, kay Sigmund Freud yun. So, si super ego naman, ang pinapairal niya is morality. So, pag sinabing morality is yung divine, yung kabutihan. So, sabihin niya na, wag ka mag-cheat kahit hindi ka nag-aral, dapat wag. Tapos, lastly, yung ego, which is the reality.
kung ano yung magiging just tayo na yung So, siguro sa scenario na to, ah, mas na apply niyo yung need, yung desire to cheat. Kaya, Desire to, para makapasa. tama, desire to pass. And yung application na is cheat. Kahit wala siyang review, wala siyang masagot. So, mas tumaas yun. So, ayun lang naman sa psychology. Okay. So, for me, sa may Eastern and Filipino values naman, sa perspective nila, siyempre sa Filipino, di ba, mahalaga yung pamilya. Kaya, as a student, mas importante yung pamilya sa'yo. Kaya lang siguro siya nag-cheat kasi, yung expectation ng pamilya niya is mataas. Ayaw niyang bumagsak, kaya siya nag-cheat. Dahil dun, siguro na wala na talaga siyang choice, nagawa niya yun. So, ayun lang. Naranasan nyo na bang mag-cheat? Siyempre, Saan? High school, maraming best. College kami, kasi one time, late kasi ako nun tapos di ako nakapag-date ng exam. Tapos yung kaibigan to, sinabi sa akin yung sagot, 1 to 20 yun. Ano score ko? 100%. Galing. Palo. Palto. So, next naman. Ready na ba kayo ulit? Ready. Next naman, ito naman, galing kay Ansarap mo, Pia24. Nung incoming freshman ako, na-pressure ako sa pagpili ng program. Ang gusto ng magulang ko ay nursing. Dahil sa pressure na nararamdaman ko, sinunod ko sila kahit na ang gusto ko ay engineering. Ngayong second year na ako, totga ko pa rin ang engineering. Wala na akong magagawa dahil nasimulan ko na ito at kailangan ko na itong tapusin. Kaya guys, anong nyo dito? So, sa society perspective nga, so, babalik ito yung pressure, ng family pressure. I'm guessing, K-viewer generation sila ng mga nurses. So, si Lola, nurse. Si Mama, nurse. So, therefore, si viewer dapat maging nurse. So, may pressure doon yung pamilya na maging lalong nurse. So, I guess, nag-give in yung two generations, yung two older generations na mag-nurse. So, ngayon si viewer, pinipilit nila. Ito pa rin papasok yung super ego as well yung ego na minention sa psychology. And I guess ang pinairal dito ay yung super ego, which is yung unahin niya yung pamilya. So, family first. Tapos, yun, nanaig. Ang problema lang dito, pag pinili mo ang course na hindi mo gusto, di ka makakapasa. Or mahihirapan ka makapasa. Kasi you are motivated by pressure instead of motivation. Gusto niya maging engineer. Ang gusto ng magulang niya, nurse. Tapos ngayon na nurse siya. Paano na yun? Kasi mahirapan ka naman. Parang ka makahanap ng gana para makapasa sa kada subject mo. Para makapasa sa mga exam. Yung bala nga siguro na second year ka na eh. So, dinala ka ng pressure until your second year. So, from anthropological perspective, papasok ka rin nga yung ego, super ego, as well as, I guess, yung ibabaw mo siguro yan sa iyong unconscious. Diba? Kasi, minsan iba sa atin, pipilitan, ibaon na lang yung pangarap niya, kalimutan na lang. So, ibabaon yan sa ating unconscious. So, unconscious ang pinamataas na level, preconscious yan, unconscious. Ang unconscious ay memory na tinago mo talaga sa iyong sarili. Nangyari, mga childhood memories. So, ang unconscious naman niya doon is yung pangarap niya, kalimutan niya, lalagay sa kanyang unconscious. Parang some sort of coping mechanism siguro. So, para kalimutan niya yon at i-pursue niya ang nursing na gusto ng pamilya. So, yun na naman. Karamihan kasi ngayon sa ating family culture, pag may isang kamag-anak na nakapagtapos ng ganitong program, igagaya ka na nila doon, di ba? Oo, normal na yan. Yun, ikaw naman. Yes. Psychologically speaking, well, yung sinabi ni Eugene, doon na rin naman siya sa perspective ng psychology. Pero let's go deeper pa. Siguro, hindi niya nasunod yung personal desire niya or personal choice na program is because of different aspects na financially and physically, mentally. So, sabihin natin financially kasi nga, student pa lang siya, bata pa lang siya. So, under pa siya ng magulang niya. So, hindi niya pa siguro kayang paaralin yung
sarili niya and may papaaral sa kanya. So, no choice siya. So, nandun pa rin yung guilt kapag hindi niya sinunod yung magulang niya, yung magulang niya yung nagpapaaral sa kanya. So, magigil yung guilt yung mararamdaman niya. And siguro yung responsibility as a child of that parent at saka yung passion. So, dun papasok yung sa scenario niya. Ayun. Ayun, okay. So, for me, sa may Filipino and sa Eastern Filipino values naman, siguro lahat na tayo naranasan yun yung bago tayo mag-college, pinressure tayo ng family natin. Kasi nga, as a Filipino, importante yung family obligation. Hindi din naman natin siya masisisi. Kaya siguro, pero kasi, pinressure din ako, pero mas sinunod ko yung gusto ko. Ayoko kasi nung may nagsasabi sa akin kung ano yung gagawin ko. Pero yun nga, importante talaga yung pamilya, hindi natin sila masisisi. Pero kung nandun ka na sa point na yun, siguro ituloy mo na lang. Kung nga rin, naging nurse ka na, nag-aral ka ng nurse, siguro tapusin mo na lang. Kasi wala ka na din. Pwede rin naman Oo, aral ulit ng gusto. mag-aral ka ulit. Ikaw kung palo ka. Oo. Kasi naman yun eh. Kayo ba? Anong gusto ng magulang niyo sa inyo? Gusto sa akin mag-civil engineer. Kaso, gusto ko computer, naglaban ko. Yeah, gusto ko yung computer engineer. Ano naman, reaction nila nung Medyo okay. Tingnan sila. Sa akin kasi nung bata ako, gusto talaga nila engineering talaga. So, kahit anong engineering, pero specifically civil daw gusto nila. Pero nag-computer engineering ako and wala naman silang naman. Akin din, yung mga magulang ko, gusto din ako mag-engineering. Pero nung bata kasi ako, ang dami yung gusto. Gusto ko maging piloto, gusto ko maging kahit ano-ano na lang. Pero, mas sinunod ko yung computer engineering kasi yung tito tsaka pinsan ko, computer engineer na. Kaya sabi ko, susunod na lang ako. Ayun. O anong nila, reaction, sinuportahan ka naman nila? Oo, ang daming, binili nga ako mga gamit eh. Okay naman. Naman. So yon guys, nakita naman natin, no? We relate the scenarios from Sigmund Freud's philosophy. May kita talaga sa ating mga answer yung theory ni Sigmund Freud na id, ego, tsaka super ego. So, thank you din sa ating mga guests. Thank you rin. Thank you, Kenneth. Yeah, thank you. Sana nagkaroon kayo ng knowledge, no, about sa ating episode today. So, thank you rin sa mga nagbigay ng message about their scenarios and worst moments in their college life. Again, I'm your host, Kenneth L. Rumandaban, and this is Philo Talks. Thank you. Bye-bye!